Hello! Kamusta kayo? Kamusta kayong lahat, ano? Ah, pa lang ito. Marami akong pinapakinggan ng mga video. Pili talagang paghihiwalayin ang maghati-hati ang Pilipino. May mga maka Marcos, mayroong maka Duterte. Ano ang solusyon kaya? Alisin na lang dalawa, yung Duterte at saka Marcos. Ilagay na lang yung Juan. Ano mang pwede ibalik? Ano mang pwede ibalik natin? Kasi nung panahon ni Marcos Senior, nagkahati-hati ang Pilipino. Kaya lang nung panahon na yun, mga makakaliwa yung karamihan doon na involved. Mga kakaliwa, tapos mga opposition, galit na galit kay Marcos, nahati ng Pilipino, kaya nagkaroon ng EDSA 1. Ngayon na naman, Marcos Jr., pinaghati-hati na naman ang Pilipino. Ano ba yan? Pwede bang yung mga matatanda na mayroong brilliant opinion, neutral opinion? Kasi ako, naguguluhan na rin ako, no? Nag-away-away sa Pilipino. Kaibigan ko sa kaibigan, classmate ko sa classmate ko. Iba-iba ang opinion Kaya ako minsan nakakasakit rin ang loob na mga dati kong iniidolo. Nagkakahiwalay kami. Kaya ang gulo sakit sa ulo talaga. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Kung paano. Pero isa lang naman tayo, Pilipino. Pero ang hiling ko lang, mga kaibigan, ang hiling ko lang talaga, sana tingnan nyo ang overall situation. Totoo ba talagang may corruption? Totoo bang narco-politics? Totoo ba na pro-communist ang bansa? Totoo ba na nag-aabuso sa kapangyarihan? At totoo ba na bangag ang ating presidente? May nakawan? Hindi. Pero para sa aking opinion nga ako nga tumulong ako sa Marcos campaign na kung saan nagpupuyat ako at naghihirap ako, na-stress ako para lang manalo si Bongbong Marcos. Kausap ko dito ang dating instructor ni Bongbong Marcos na si Colonel Benjamin Zamonte, na kung saan ay siya nagturo ng Special Forces. Kausap ko si Martin Araneta, na bayaw ni Marcos. Maganda ang usapan na para sa bayan. Nakausap ko rin si Secretary Lagdamio, mga magagandang plano. Pero bakit ganon? Hindi natupad yung mga napag-usapan namin. Although, sino ba rin ako na para pakinggan? Yun ang tanong lang. Pero sino rin ba ako na magtsatsaga sa kanila? Na kung ganon man ang nakikita ko, na sinasabi, si Secretary Lagdamio mismo nagsasabi na hintay lang kantay, nasa proseso. So, expected ko yun. Mahirap lang sa proseso. Pero, 3 years na, wala pang proseso. Ano yun? Yun nga sinasabi yung pangako Katulad sa bigas, pangako talaga yan na hindi man lang ginawa ng effort. Kasi nga, based on the research, bago sabihin ni Bangag yan, ay na-research yan, napag-aralan yan, kung sino man ang nagbulong sa kanya na kayang gawin yun. Kahit sabihin na lang natin nasa 30, pwede, kaya. Kasi nga, ginawa na lang 20,000 20 pesos per kilo. Kaya yon. Kasi napag-aralan nga, paano yon gagawin. So, sa ganong sitwasyon, kasama pa ako sa plano dyan Kasama ako sa plano. Paano magmura ang bigas. Madali lang yung production, kasi titingnan natin doon sa production,
marami ng mga expert on agriculture, engineer na naging agriculture specialist. Marami na kumbaga sa pagkaintindi ko, nakalimutan ko kasi explanation. Kung dati nakakapag-ani ka sa isang ektarya ng 150 sacks na palay, makayang gawing 400 sacks ang palay. And because of fertilizer, organic fertilizer. Sa nakita ko yun, kaya hindi nagawa yun because hindi pinunduhan ng gobyerno, hindi sila doon nag-focus. Nag-focus sila sa importation because sa importation may mananakaw sila. Kaya hindi nila pinursige yun. Now, sa local rice natin, kaya nga sabi magmura. Ngayon, sabihin natin, hindi kasalanan ni Pangulong Marcos. Yun dahil because mayroon siyang cabinet secretary. Pero yun nga ang problema natin, wala nga siyang leadership. So, ibig sabihin, in general, babagsak talaga ang ekonomiya ng bansa. Bakit? Kanya-kanya eh. Kanya-kanyang kurakot, kanya-kanyang diskarte, na walang disiplina, walang control. So, yan yung malaking problema ng ating bansa. Bukod sa gulo ng Duterte Marcos, nakapokus tayo lahat doon. Pero yung ekonomiya natin, nakalimutan natin i-focus ang sarili natin. So yun ang napakasakit, Kuya Eddie. So anong gagawin natin? Sabi ni Marcos nung bago interview ng media, anong gagawin natin? So with that indication, talagang walang mangyayari sa bansa natin. Kasi nga, bilang isang presidente, biglang iglap niya na sagot na hindi niya napag-isipan na presidente pala siya. So meaning, yung kanyang mind of cheating niya, hindi pang pangulo. Kaya nga, biruin mo ng bagong presidente, naglanood pa kung ano-ano sa ibang bansa. So ibig sabihin, nakatalim na yan sa utak niya. Tingnan mo yung kanyang asawa dahil mga adik sila. Tingnan mo nangyari sa ibang bansa, nakaditin siya. Dahil sa droga. Ano ba yan? Gising na Pilipino. Kayo mga naniniwala kay Marcos, okay, go ahead, magsalita kayo na magsalita. Pero ang nangyayari, ito take note natin mga kababayan. Yung sa kabila, instead na ang ipakita nila yung nagawa ng Marcos, ang nagawa ng Duterte, ang lagi nilang pinopos. So, ibig sabihin, pinag-aaway lang nila ang Marcos Duterte. To save the image of Marcos, to save the image of administration, para hindi mapunta sa mga personalan, why not to introduce in conduct a series of information caravan sa lahat ng Pilipino na ito yung nagagawa ng administration. Dapat series of caravan kayo para taong bayan maniniwala, para matwist at para maging neutral ang isip nila. Pero ang problema nga lang, puro yung mga nakaraang administrasyon na ganito, korupsyon o ganito. Why not you conduct investigation? Yung Congress natin, di ba, ang hilig sa tuwad-kum investigation. Pero ang problema ng tuwad-kum investigation, ang Congress, yung political issue, political agenda ang iniisip nila. So meaning, mayroon talaga interest sila, hindi nila interest ang economic. Yung ekonomiya natin, wala silang interest. Sa Senado, wala. Within sila ang Senado. Mabuti si Amy Marcos, kumikilos. Pero Madam Amy Marcos, huwag kayo maging barat kayo. Panyeta, pag nagkataon na nagkukunwari ka lang, kaiwan ko sa'yo. Dapat burahin ng mga Marcos. Pag ikaw, Amy Marcos, ginamit mo na naman politika, dapat mabura na sa mundo ang Marcos. I hate Marcos. Pag kunwari ka lang,
Jaime Marcos. I hate Marcos. Now, kung totoo yung ginagawa mo, save Marcos. Save Marcos. Ganun lang kasimple. That is a neutral comment, neutral opinion. Ha? Tingnan mo. Pakinggan nyo yung mga iba-vlog ko ngayon, ipa-plus ko ngayon sa inyo. Grabe ang nawawala. 13 trillion of pesos. Grabe. Grabe. Yun lang muna. Idudugtog ko yung kwan. Kasi nga, medyo nagkaka-problem ako signal. So, pakinggan lang natin lahat yung mga sinasabi, ano. Sana lahat ng pangako gagawin, ginawa, para naman masabi na hindi napako ang mga pangako na gawin nyo. Kung hindi na kaya, at least pinakita nyo, ginawa ninyo. Ano? Ganon sana ang mga kababayan ko. Okay, good afternoon. Good evening. Saan man sulok tayo ng mundo, ano? Ang pag-uusapan natin ay yung mga opinion ng isang artista ni Vice Ganda, no? At saka ni Ami Perez. Na kung saan ang ABCBN ay affiliated stockholder si Speaker Romualdez dito, pero lakas loob na nagsalita si Vice Ganda para kalabanin ang administrasyon kasi hindi niya nakakayanan. Ito yung pakinggan natin. Ito ay nakikita naman natin na napakagandang kanyang mga salubin. Alam mo yung magnakaw ka pa lang ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyo nyo. At yung kademonyo nyo na yan, hindi na kayo magtutusa, pati mga kaapu-apuhan nyo magtutusa sa ginawa nyo mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman natutulog yung mga addict din yung mga yan. Asa yun. Ang sama, galit talaga ako sa kanila. Oo, kaya alam mo, ako kahapon, kausap nga namin ni Carlo yung kasama namin sa bahay. Tapos pinapaliwanag nga namin, parang nakakalungkot na ihuhulog mo yung, syempre ikaw ang maghuhulog para sa kanila sa PhilHealth nila, di ba? Tapos yung iba pa, parang isipin mo, iniipon natin to ng ilang buwan, ilang taon, tapos malalaman mo, ganun, may kumuha, di ba? So parang nag-iusap kami, ano kaya, ipunin na lang natin sa bangko. Alam mo ba na mapupunta sa'yo? Sobrang sama. Kaya minsan yung may isip mo, huwag na lang kaya ako magbayad, takbuhan ko na lang kaya ito obligasyon. Kasi nanakawin lang rin naman nila. Diba? O, alam mo, maliman yung nararamdaman ko, pero for me, you don't deserve compassion. Nakakalungkot. Deserve nyo ang galit ng lahat ng tao dahil ang sama talaga, no? Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na tinex Okay. ang mga Congress. Ibang linya yan. Ito. Ganito ang mangyayari sa ating mga kababayan. Pinagluloko, tinan nyo. So, iyan yung nangyayari sa ating kababayan na tuwang-tuwa sila, binibigyan sila ng pera, ayuda. Hindi alam nila na yung ayuda na yan ay, for example, ang budget ng ayuda is 1 billion. Pero ang 300 million lang ang nabibigay sa tao. So, meaning, naluloko rin tayo, ano? Naluloko tayo. Niluloko ang ating kababayan, ano? So, ito yung babasahin ko. Pakita ko lang sa inyo yung babasahin ko. Pera ni Marcos yan sa loob ng 2 taon. Ito yung naging pera niya na kung paano niya na-dispose. Tingnan natin, ha. Okay, babasahin natin. Ang gold reserve na nawawala ay 129 billion sa puro billion ito, hindi walang milyon, ano. So ginamit ito
ni Pangulong Marcos. Saan napunta yung 129 billion? Yung kay Kwan nga, kay Sara Duterte, 125 million, hindi sila nagkakandara pa. Wala pa sa 1 billion yun. Ito, 129, ano? So, nawawala ito. Hindi napapaliwanag itong gold reserve, 129 billion. Hindi napapaliwanag ng gobyerno saan napunta. Okay, yung PhilHealth, ano? 89.9 billions, ano? So, yung PhilHealth na yan, pinakialaman nila. Mabuti na lang nakialam ang Supreme Court, ano? 60 billion lang ang nagalaw nila, ano? 60 billions ang nagalaw lang nila. Paano kung hindi nakialam ang PhilHealth? Ang Supreme Court. So, naghihirap ngayon ang mga doctors, ang mga hospital. Kasi nga, sabi na sobra-sobra daw ang pera ng PhilHealth. Sabihin natin kung sobra-sobra, di mas maganda yun para lahat na ng pasyente natin ay magiging patas ang laban, libre lahat, ano? 100, para wala na, puro libre na lahat. Yung pala, sobra-sobra pera, bakit pinakilaman yung kalusugan ng taong bayan yan? Now, yung 60 billion, according to Secretary Recto, maibabalik daw nila yon sa 2026, yung budget na yon na 60 billion. Pero ang tanong doon, nasaan yung 60 billion? Bakit doon sa 2026 ibabalik nila? Di, pera ng taong bayan pa rin yung 60 billion eh. Pinagluluko tayo naman. Yun yung problema, no? Talaga itong bangag na administrasyon, wala talaga. Walang ginawang matino sa atin. Ano? 189 billion, 60 billion, saan napunta yun? Ito yung binibigay lang ng ayuda. Tingnan nyo ang nangyari sa ayuda sa atin. Mukha tayong ginawang kalabaw. Nagtatrabaho tayo, pero sila naman nakikinabang. Ito naman mga Pilipino, tuwang-tuwa binibigyan ayuda. Hindi alam nila na naghihirap lalo tayo. Lalo tayo naghihirap, sila yung mayaman. Hindi nila alam yun. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Kasi alam nila ang weakness ng Pilipino. Kaya ginagagon talaga nilang Pilipino. No? Okay, dito naman tayo sa GSIS. GSIS, 62.5 billions. Pinakialaman rin. Bakit? Ay Diyos ko, bakit pinapakialaman ng ating administrasyon na ito na dapat para sa mga magpipensyon ng mga nasa gobyerno? SSS, ito rin, pension rin, 62.5 billions. Bakit nyo pakialaman? Nahihirapan nga magpensyon yung mga pensyonado ng mga sibilyan. Diyos ko. Ito na naman, Land Bank, 62 billions. Pinakialaman naman na dapat savings ng Land Bank yan para lumaki ang benepisyo o benefits or ang tawag na tubo, dapat hindi nila pinapakailaman. Bakit? Itong administration lang ang mahilig makialam, ano? PDIC, 117 billions kinuha. Nasaan na ngayon ito? Yun yung mga katanungan, ano? Now, on Marcos Confidential Fund, 4.5 billions. Bakit hindi imbestigahan ito kung saan napunta itong 4.5 billion? Sara Duterte nga lang, 125 million, hinahanap nila . Wala pa nga sa, kumbaga sa tinatawag na billion .125 billion, ano? Point lang hindi 1 billion, point lang. Ay, Diyos ko, hindi ko maintindihan ang gobyerno. Hindi natin maintindihan ang gobyerno. Biro mo, 4.9 billion. Grabe, yung 125, pinaimbestigahan. Wala talaga ang gobyerno natin. Okay, flood control.
Mas matindi ito. 500 billions na ang daming baha na nangyari. Yung mga semento, walang bakal. Talaga ito si Saldi ko, oo, kaya nakabili ng jet, ano? Diyos ko, por santo, mga Pilipino. Magising tayo Pilipino. Okay. Loan for health system in rural areas, 28.7 billions. Hindi maipaliwanag ng ating gobyerno. Ito ang masaklap talaga. Alam nyo kung magkanong total na pinaglaruan ng pondo natin? 13 trillion ang pera ni Marcos. Kaya nga, no amount yung mga pagsusupalpalan sa bunganga ng mga pera. Kaya lahat na ngayon, wala makaangal. Kasi lahat supalpalan ng pera. Yan ang gobyerno natin ngayon. Paano ngayon yan, mga kaibigan? Payag na lang tayo o gano'n na lang? Kasi wala naman tayong magagawa dahil nga ang opposition hindi naman nagkakaisa. Ang dami kasi ang opposition. Nag-iwalay-iwalay. So, may problema nga talaga. May problema tayo. So, magantay na lang tayo ng paghihirap. 2025, tingnan natin. 2028, tingnan natin. So, mga kababayan kong mga Pilipino, kayo na lang ang bahalang mag-decision. Kasi nga, sayang yung pagkakataon. Kami, mga sa Filipino Guerrilla Forces, kumikilos kami, pero hindi man kami matulungan. Ha? Kung sa tao kaya namin, ang problema lang, may tanong sila, Sir, ganito, ganito. So yun ang hindi namin kaya. Ha? Hindi namin kaya kasi nga wala talaga. Humingi sila ng requirements sa amin, hindi namin maibigay. So wala talaga mangyari. So kung ang gobyerno natin o ang mga opposition natin nagkaisa, pinagsama-sama nila ang pera nila, ang budget nila, ay tapos na ang laban. Kahit na trilyon ang kalaban natin, kung kahit man lang 2 billion ang ating pag-ipunan, kaya natin yan kasi galit na ang taong bayan. Nag-iinit na. Pero hindi pa rin nila kaya kasi nga yung pag-mobilize nila, kailangan rin natin ng budget. Hindi nagkakaisa. Walang gusto maglaban. Gusto nila puro rally. Yun pala, campaign rally. Para sa kanilang eleksyon. Ay nako, naloko lang. Sige, maraming salamat. Bye-bye sa lahat ng ating kababayang Pilipino.